OFW na mister, biglang bumangis sa misis, may kabit. So ito yung dapat ninyong matutunan, no? Kapag ka ang inyong mister maayos naman dati, nung umalis sa Pilipinas maayos, tapos ay tumagal ng ilang taon, ilang buwan, eh maayos naman ang inyong usap. No, ayos na ayos, hindi man kayo nilalait, hindi kayo binabastos, maganda ang padala, hindi nanunumbat, at marami pang ibang mga maayos at peaceful na pangyayari sa inyong sa inyong LDR, no? Sa inyong long distance relationship. Biglang, okay? Biglang nagbago ugali, naging bastos, nanunumbat na, ang dami ng sinasabi, at nadidelay na yung mga padala, tapos ay kung ano-anong mga negative traits or mga behavior na ipinakikita sa inyo, may kabit yan basically. Hindi ko nilalahat hindi ko nilalahat. Basically, may kabit yan. So, bibigyan ko kayo ng sample. Okay? This is true to life story. Yung kanyang mister ay nag-abroad nagpunta ng Europe, somewhere in Europe. Hindi ko nababanggitin yung bansa, no. So driver doon yung kanyang mister. So yung mister niya dati nasampa ng barko, ngayon nawala ng trabaho, and then to make the story short, naging OFW sa ibang bansa sa Europe. After 3 years, no, bumangis yung asawa niya, yung mister niya. Pero yung mister daw niya, maayos naman. Nitong mga nakaraang buwan, sobrang bastos na daw nung asawa niya. Tapos nanunumbat na to the point na napa-search na nga siya, no? Punta na nga siya dito sa page, no? Napunta na siya sa page at nagtanong na siya sa akin kung bakit nagkakaganon yung kanyang asawa. Ang sabi ko ganito, ma'am, marahil may kabit ang inyong asawa, kaya ganyan. Ngayon, na-mention niya, baka nga sir. So wala ho bang kayo nababalitaan na wala po ba nagsusumbong sa inyo? Meron daw. May nag-chat daw sa kanyang babae, taga dun daw sa lugar na yon na pinagtatrabahuhan ng kanyang asawa, concerned citizen ng datingan. Ang sabi daw sa kanya ay, uy, alam mo ba na ang iyong mister ay may asawa na dito? May kinakasama na dito, ang sabi. Ang sabi pa daw sa kanya ay meron daw mga kumbaga evidence siya na makakapagpatunay na may ganito na nga. May ganito nang pangyayari. Tapos ito, nangyari, ah nakita daw niya, no, nakita niya nung nag nag what do you call this one? Nagla-live daw yung babae na yung mister daw niya ay nandoon sa background. Sa background, nalaman niya. Kasi nakita niya Nakita niya. So sabi ko, may hinala ako no sa aking analysis, may hinala ako na yun yung kabit. Yung babae na yun, yung nagsumbong sa kanya. No? So, sabi ko sa kanya, mataas ang chances na yan ang kabit. 90-10 tayo dito. 90% yes, 10% no. Mataas yung suspecha ko. And then, ang ending na nga nito, ito na nga yung ending. Yun nga yung kabit. Yung nagsumbong sa kanya. Di ba? So, ganun lang yun. So, kung kayo nakaka-experience ng ganito na pangyayari, mag-imbestiga muna kayo. Napaka-importante na kayo may makita. May makita mga ebidensya. Meron kayong patunay. Kagaya nun, may patunay siya. Sumilip yung asawa niya dun sa vlog or sa live. Ebidensya na yun. Anong ginagawa doon? Yung babae daw, naka-pek-pek short yung babae. Tapos ay naka-bra. Aba, bakit naman pupunta ka doon ang excuse kasi ng mister niya, ito nakakatawa dito. Kinumpronta niya yung mister niya. Ang sabi ng mister niya, napadaan lang daw doon. Namamasyal daw doon yung kumbaga para ng kapitbahay. At ganun daw talaga magdamit yon na naka-pek-pek short at saka naka-bra. 'Di ba? Okay. So kayo nang bahala maghusga doon kung ayos na ayos kaya na ang inyong mister ay pupuntahan ng babae doon sa kanyang lugar, doon sa bahay, doon sa apartment, sa building, tapos ay naka-bra, tapos naka-pek-pek short. Alright? So, ganun. Okay, medyo mahaba na yung content. Bye for now.